Naroon tayo sa loob ng 5 million worth na bangka dito sa paggawa ng bangka ni Boss Jerry Lopez. Oh. Ang laki nito. High quality bangka at siguradong napakatibay ang yari ni Boss Jerry Lopez dito sa San Isidro Dos, Paumpong, Bulacan. Kung namamalakaya ka sa dagat, papagawa kaya ikaw ng ganito klaseng bangka na nagkakahalaga na tumatagin na 5 million pesos. Sulit naman po yun. Basta marami lang pong uulihin. Ang mga mamalakaya sa dagat, kaya po yung isang pa sa loob lang po ng mga ilang taon. At worth nga po ito dahil napaka-tibay at napakalaki itong bangka na to. Ito na ang usong bangka ngayon, no? Fiberglass na, hindi na kahoy. Sulit naman dahil ganitong klaseng bangka, medyo may kamahalan lang, pero subok po sa tibay. Pupuntahan natin ngayon kung saan pinagawa itong bangka na to ng fiberglass mula sa bayan ng Hagonoy. Tara, samahan niyo po ako at magandang umaga. Dito na tayo sa ating destination. Dito sa Hagonoy, dito tayo naaahon sa paggawa ng mga fiberglass na bangka. Hindi lang bangka, kundi speedboat, gumagawa rin sila dito. Barko yata to. Alam nyo ba kung gaano kamahal, gaano kalaki itong bangka na to? Itong gantong klaseng bangka ng pangisda na tinatawag na Norway. Dito lang po ito ginagawa sa may San Isidro Dos, Bulacan. Akala ko sa po ito nakagawa. Pero itong gantong kalaking bangka pala, para kang bumili ng isang mamahaling sasakyan. Pero ito pong gantong kalaking bangka ay nagkakahalaga ng mataging na 5 milyon piso. Pero ito po ay gagamitin ng pangisda dun sa laog, sa gitna ng dagat. Mamaya papasukan natin, tingnan natin gaano kalaki yung kalooban mismo nito na ginagawang bangka dito sa bayan ng Paumpong. Highly recommended na yung ganitong klaseng bangka ng mga fiberglass. Dahil kasi dito sa ganitong mga klaseng bangka, sigurado aabutin na napakahabang panahon. Kasi po dati noong mga araw, puro kahoy yung mga ginagawa. Kasi nga po, pagka kahoy pa rin ang gagamitin natin mga bangka ngayon, madali lang po nasisira. Ilang taon lang pong inaabot ng mga bangka at sigurado pong masisira. Hindi ka tulad itong malalaking bangka na ito, aabutin na po yun ng napakahabang panahon. Kahit po sabihin natin napakamahal ng mga ganitong klaseng bangka, sigurado naman po satisfied tayo dahil nga po sa pangmatagalan ng gamit ganitong klase. Laki nitong bangka na to at ang lalim mo. Umaabot siguro ng almost 10 feet ang lalim ng bangka na to. At napakarami siguradong isda ang kakasya rito. Kasi kung ganitong klaseng bangka, maraming tauhan yung mga gumagamit dito, mga mamalakaya. Umaabot ng mahigit 10 o baka 20 ang sakay ng bangka na to na mamamalakaya sa dagat. At sana naman po sa ilang taon ay masulit itong bangka na to at sana maraming hulihin yung may-ari ng bangka na to. Almost 10 feet ang lalim nitong bangka na to. Ang laki. Kasi nga po ito ay nagkakahalaga ng 5 million pesos kasama na yung makina nito. Oh. Hihigit pa po siguro sa 5 million ang halaga nito. Dahil lalagyan pa po yun ng mga pakaway. At nakakalhula o napakalalim. At kung mapapansin itong bangka na to, ito po yung Norway na ginagamit ng pamamalakaya sa laot. At ang mapapansin din po sa bangka na to, maluwang sa ibabaw pero makipot dito sa ilalim. Kasi po ito kaya ganito makipot ang ilalim nito, nakadesign po yan para dun sa ma-break yung tubig. Para hindi po medyo sa gabal yung ganitong klaseng bangka sa pag nasa dagat na. Kasi nga pag ganitong medyo patulis ang design ng bangka, mas matulin po ang andar ng bangka sa dagat. Tulad din po ng mga ibang barko, nakadesign po yung unahan niya doon sa medyo patulis o patriangle na design. Ang laki oh. Ito yung mga yung harang nila o tigas oh. Ito daw po yung pinakalunas nitong bangka na to ay pinagpatong-patong na 30 ulit na patong at may kapal po siyang 2 pulgada ang kapal, kaya ito po hindi basta-basta mabubutas kahit malakas ang alon at kahit po ito matumbok sa bato. Marami din po silang mga patigas dito sa mga bangka na to para siguraduhin matibay.
Kasi nga po dati yung mga bangkang ginagamit pagkakahoy, pagka po yung nasalpak ng alon, nawawasak. Pero ito hindi po basta-basta masisira kahit malaki ang alon. At ang disadvantage la naman po sa ganitong klaseng bangka, masyadong mabigat. Pero hindi naman po ito basta-basta lulubog. At gumagawa rin din po sila ng mga pamaraan dito para yung magkaroon ng hangin o may volume ng hangin dito sa loob para hindi po basta-basta lulubog to. O sakali naman po magpasukin ng tubig. Wala kayo. Yan. Kayang-kayang magkasya po na kung ilan man toneladang isda ang mahuhuli ng bangka na to sa dagat, kayang-kaya po karga dito. Kayang-kaya rin po nitong bangka na to na makipagsapalaran sa mga medyo malalaking alon. Itong ganitong klaseng bangka. Medyo may kamahalan natin po talaga. Pero mainam na po ito kaysa sa dati natin ginagamit ng mga kahoy. At kung sakali naman po marami sila talaga mahuhuling isda, siguradong ilang taon lang kung kaya-kaya na lang ibalik yung pinuhunan nila dito sa bangka na to. Ang napansin ko dito sa bangka na to, yan ikot to, dikit-dikit yung ganito nyo. Dikit-dikit. At kahit na ganyan dikit-dikit yan, kaya po ganyan dikit-dikit, ito yung magpapatibay dito sa mga dingding niya, sa mga hal na to. Kaya dikit-dikit yan. Kasi nga po, hindi basta-basta yung susuumin na alon ng mga gagamit ng mga mangingisda nitong bangka na to. Kaya ganito po ang design nito. Kaya nga po medyo may kamahalan lang din po talaga yung bangka na to. At ito po ay inaabot ng 6 months ang pagkakagawa o halos aabutin daw po ng mga ilang buwan o 1 year pa ang pagkakagawa ng ganitong klaseng bangka. Itong loob po pala na to na bangka na to, kinokobera po sabi nila bossing yan. Sinasarap po lahat ito na hindi pasukin ng tubig. Kasi kung itong fiberglass po kasi na to, masyadong mabigat. At pagka ito po siguradong lumubog, dire-diretso sa ilalim ng dagat yun. Kaya ang sabi po nila, ala pong dadaan ng tubig dito pagka kung sakali matatapos to. Dahil lalagyan nga po ito lahat ng cover. At tanging makina lang po siguro yung nasa ilalim at yung mga nilalagyan ito ng storage. Nilalagyan din po ng storage ito, yung mga lalagyan ng isda kung sakali silang mga mahuhuli. Pero sisiguraduhin naman po nila bossing na hindi basta-basta masisira ito at hindi basta-basta tatagasan ng tubig. Bago po magporma ng ganito kaganda yung bangka na to, dito po nagsisimula sila na to. Binabakag mo na o hinuhulma. Katulad ng isa na to, nakahulma na po ito at matigas na. At ito naman po isa na to yung kasunod niya. Kung baga pag dudugtungin po yan at mahaba-habang proseso pa po para maidugtong niya, no? Napakahabang panahon rin po para makabuo ng isang ganong kalaking bangka. Ito yung isang proseso ng paggagawa ng bangka. Ito yung bago mo makita yung mga bangka na buo na, dito pala hinuhulma. Ito yung pinaka molder section niya. Ay yung pinaka molding niya, molder. At pagka na-mold na po dun sa molder na yun, ito na po yung magiging itsura niya. Isa lang po yung ginagamit nilang molder doon. At pagkatapos po ng isa, dinudugtong na lang. Bali, dalawang mold po yung gagawin nila at pagdudugtongin na lang po. Kung sakali pong pahahabain, pagdudugtongin na lang po yung gagawin nila doon. Ito naman si Boss Jomar. Ito malaki Ito po pala yung ginagawa ni Boss na to. Katulad itong bangka na to na malaki Ito yung pinakailalim niya. Yung pinakabaon ng Norway. Ito yung pinakabaol ng Norway katulad nito. Yung pinakailalim to na. Pinakailalim. Yung pinakailalim niya. At ito naman yung hal ng Norway. Ito ginagawa daw po itong ganito kalaking bangka sa loob ng 6 na buwan. Tagal no? Wala ba? Kasi panahin niya pagka nakapagpuputong na nahin. Paano na ikakapalag.
Talagang pa... Ito, sabi ni Kuya Jomar, itong mga ganitong klaseng bangka, yung malalaki, umaabot ang kapal niya ng 2 pulgada. Talagang panlaban sa malakas na alon dahil po itong mga ganitong klaseng bangka ginagamit yan doon sa mga pangisda doon sa gitna ng alon, gitna ng alon daw, sa gitna ng dagat. Kaya sigurado po, sisiguraduhin nilang matibay yung ginagawa nilang mga bangka dito. At siguradong babalik ang kanilang mga customer pagka maganda yung kalidad at quality ng kanilang mga bangkang ginagawa. Katulad nga po nito, kahit tumama yan sa mga bato o sa mga kahoy doon sa gitna ng dagat, sigurado kang hindi mabubutas yung ganito kalaking bangka dahil made in fiberglass na nga po at siguradong napakakapal ng ganitong klaseng bangka. Sinunayan ng hardener para matuyo yung aming pambabatak doon. Makakapal sa bangka. Ito yung ipapahi doon para kumapit o tumigas. Oo. Itong mga mat na yan. Alo-alo yung sa'yo. Naandaan ko yan. Pwede yung palaman sa tinapay. Nakita muna natin bago tayo mo. Yan. Pagka nahalo na ni bossing yan, ipapahit isa-isa yan doon. Para kumapit itong mga kakabit na mat na to. Nung abot ata, hindi makukuha nito doon. Yan. Ano naman pinapahid mo tayo na yan? Chemical. Oh, Yan, chemical. yan talaga original niya. Yan ang banal. Yan sila Kaya kapal. pinapahira na ganyan para tumigas. Para tumigas. Dikit. Pagka nangyari nila boss itong lalagyan ng mat na to para naging kapal na nung isa na yun. Pagdudugtongin naman po yan para maging katulad ng isa Norway na yun. Gandong kalaki yung gagawin na ganyan dito. Itong pagawa ng mga fiberglass, panayan lang din po yan. Katulad nito. Hindi na ba kinakatipos? Hindi na. Ayun na. Yung mga fiberglass pagka dumikit sa mga damit, lalo pagka wala kang suot ng mga damit, siguradong napakakatipon yan. Sila boss bong na yan, sanay na po yan dahil matagal na po sila gumagawa ng bangka. Pero kung first time mong pupunta sa ganitong pagawa ng bangka, magsuot ka lang po ng mga long sleeve o face mask dahil medyo makatinga po at medyo hindi rin po magiging kalungsugan yan. Kaya kailangan po meron tayong mga safety harness na ginagamit. Shoutout muna po kay Boss Bong Santos. Yan po yung gumawa ng bangka ko noong 2018 pa. At medyo matagal-tagal na, almost 6 years na. At lahat. Dati po siya may pagawaan doon ng bangka eh. Ngayon po narito na siya. Ang ginagawa niya, nililihat to. After liyahin ko, lalagyan po ng primer. At pagkatapos ko, pipinturahan na. Itong ganitong klaseng bangka, 10 patong ng mat po yan. Siguradong makapal naman po. At itong gilid naman po na ito, tinatawag na hull o sikil. 5 patong naman po ng mat yan. Titingnan o. Matigas yung kanyang pagkakagawa. Ito ay ginawa ni Kuya ng halos isang buwan. Atin ka naman po kalaking bangka, inaabot ng mga 2 months siguro o kulang 2 buwan. O marami po silang gumagawa pero pagka itong gantong maliliit na bangka, isang tao lang doon. Bakit tumitibay po yung ganyan mga fiberglass? Kinakapalan po. Nakakapalan. Boss Jerry Lopez daw po pala halos ang kauna-unahang gumagawa ng fiberglass dito sa Bulacan at sila po ay nagsimula pa doon sa Sapang Kawayan. Ito na yung mga materials o mga materials doon sa ginagawa ng mga fiberglass na bangka.
Ito yung mga ginagawa ni Kuya. Nagkakat siya na mat. Okay. Kaya iba po pala itong mat, saka yung kabila na yun. Yung tawag sa kanila, roving daw po eh. Hindi po. At ito yung, una ba na yung kinakabit to? Ito yung una nilang kinakabit to, pagkatapos yun naman daw po yung isa, pangalawa. Pampakapal po yung mga yan. At ito yung mga hardener nila. Ito mga drum na to yung kanilang ginagamit. Ito naman yung drum na ginagamit ng mga chemical para tumigas yung mga mat na to para makagawa sila ng mga bangka. At mamaya, titingnan natin. Hindi lang po pala bangka yung ginagawa dito sa paggawa ng bangka ni Boss Jeremy. May multi-shop din po pala sila dito. Yung paggawa ng makina. Ito yung ginagawa yung mga hélice. Eto. Dito naman ginagawa yung mga hélice. Dami. Ito yung mga nilalagay doon sa malalaking bangka. Ito yung mga propeller na ginagamit. At yung ganito namang mga sa mga single lang ito. Ito yung sa malaki ng bangka. Pagkatagpo dahon ng mga propeller o hélice. Yung pala pagka-finishing yan. Ito po pala yung mga machine na pinagpapagawa ng hélice. Dito daw po sa ilalim na ito hinuhulog pa, iinitin po yung isang bakal o stainless. At dito po sa machine na to, dito po iuhulma yung hélice. May mga makina pa rin sila dito. Kayo yung gumagawa naman ng makina? Bangka kami. Bangka. Ayan, yun naman po pala yung mga welder dito. Kung sakali, ito yung naman kakabit ginagawa nila, kakabit sa bangka. Iba po ang design ng bangka at iba po ang design ng mga sasakyan na pangkarsada. Kaya kailangan po na yung design sa bangka ay gagawin sila po yung gumagawa. Kailangan po nilang i-welding o kailangan po ilapat yung mga ganitong klaseng mga makina doon sa bangka at mahaba-habang proseso rin po yung mga ginagawa at sila po yung bahala doon at sila po yung namamahala. Hindi, may batid. Kasama natin si Boss Nino. Siya yung gumagawa ng mga pamaa doon sa bangka na ikakabit yung mga makina na yan. Kasi nga po, magkaiba nga po yung design ng bangka at iba yung design ng four wheel ng sasakyan. Kaya siya po yung bahala dito. Mahirap din mang gawin boss yun. Mahirap, bago lang. Patulan mo lang. Pagka po pala expert ka na doon sa ganoong klaseng bangka, alam mo na po yung gagawin sa mga ginagawa nito. Pagka expert ka na pala doon sa ginagawa mo, medyo madali-dali na lang daw po para sa kanila yung mga ganong gawain. Itong mga ganito palang makina, Arto ang tawag. Kadalasan daw po ito sa mga jeep na kalagay. Pero ngayon po, itong ganitong klaseng makina, sa bangka naman po ilalagay. Kung dati rin po sa bangka, mga urong sulong lang ginagamit, dahil nga po medyo modern na ang ganitong mga klaseng makina, di manibela na din po sila. Ito na po yung na maneuver na ginagamit nila. At ito pa po yung mga makina lang ginagamit. Kasama naman natin si parang bagong-bago to. Ano naman itong klaseng makina? Ulitin natin. B8 to, ginagawa. Sa bangka ni Mr. Eugene Ramirez. Malaki ba? Tony Bibian. Ito naman daw pong kantong klaseng bangka. B8 naman kung tinatawag. Sa PC1. sa malaking bangka. Pero nung nakaraan parang ganito rin yung sa mga pituya o grema rin nakalagay. Oh, ganyan din. Ganyan na. Ganyan. Oo, ganito rin. Lalaki yun. Ganyan din. Pero sa mga grema rin halos dalawa yata nakikita ko makina doon sa loob ng ganito na. Mahal din to. Shout out Mr. Eugene Ramirez. Domingo yun. Ay, shoutout muna po kay Boss Jimwell. Jimo Ramirez ng Aguni ba? Sa Pangkawayan. Sapang Kawayan, Masantol, Masantol, Pampanga. O, ito yung mga makina. Anong ginagawa mo naman sa makina nito, boss? Pinalilinis daw sa akin ng may-ari ni Mr. Ramirez. Eugene. Shoutout po sa kay Sir Eugene Ramirez. Tiga saan siya? Tiga Nubaliches. Shoutout po kay Tony Bibian. Ano dito? Ramirez. Ayan. Siya po pala yung nagpapagawa dito ng mga bangka. Ito mo pong ginagawa ni Boss Jimwell. Lilinis na itong mga makina to para ikabit niya doon sa pinagagawang bangka ni Tony Bibian. At marami po palang parsela yan dito sa Pampanga. Dati meron sila dito sa may gawing Pombong. Yung Tony Bibian na yan.
Shoutout po sa inyo at sana po marami kayong Hello po. Ayan, shoutout po sa pamilya ni Mark Nino De Guzman. ng Sapang Kawayan. Sapang Kawayan, Masantol, Pampanga. Ayan, kumusta po yan lahat Hello dyan? po. Shoutout po sa pamilya ni Boss Rodel Lopez. Ayan. Siya po yung veteran daw po gumagawa ng bangka dito. Ngayon, naglalatag sila ng mato, papatong-patungan habang pumapalit ng bangka na po. Yung magpagawa, napila ko nyo si Boss Jerry Lopez, fiberglass, dito sa San Isidro, Pampong, Hagunoy, Bulacan. Ay, Hagunoy ay Hangga, sa may lugar ng Hangga. Ito natin. Salamat po kay Boss Aljon De Guzman. Salamat po sa bigay niyong sagwano. Gagamitin natin ito, magagawa natin. Sa pamilya po De Guzman, dyan sa Pambumulacan, sa pamilya ni Boss Aljon, maraming po salamat at God bless. Thank you. Ayan. Maraming salamat po. Okay. Ingat po kayo. Gusto niyo bang magpagawa ng bangka? Punta po kayo dito sa San Isidro Dos, Paumbong, Bulacan. Hanapin niyo po si Boss Jerry Lopez. Ito po yung mga ginagawa niya. May speedboat, Norway at bangkang malalaki. Mula po dito sa Jerry's Fiberglass Boat Making. Ako po si Joven Avendaño. Maraming salamat po at God bless you po sa lahat.